Hey, what's up mga pre? Another day at panibagong pag-uusapan na naman tayo dito sa Dungeon of Cross. Kung free to play ka dito sa Dungeon of Cross guys at hirap ka sa dungeon, hindi ka nag-iisa, marami po tayo dito. Ang mga nagkakamali lalo na sa early games hanggang mid games po yan guys. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga common mistake na dapat nating iwasan para mas mabilis tayong lumakas kahit wala po tayong ginagastos po dito. Pero bago tayo magsisimula dyan, intro muna tayo. So guys, number 1 na ating pagkakamali po dito ay pag-spam ng ating resources. Maling paggamit ng mga items, pinaka-common sa mga free-to-play players. Inuubos yung gold agad, upgrade ng mats, at summon currency. At walang plano kung saan gagamitin yung mga resources po natin. Mga dapat sana nating gagawin, mag-ipon po tayo para mapalakas natin yung ating characters at mapasali po tayo sa mga event po nila. I-priority din natin yung ating character at yung ating gear. Hindi lang po dun sa ating level guys. Bakit nga ba importante ito? Sa mga RPG, gacha games, kapag mali ang paggamit ng ating mga resources guys, ay mas mabagal po tayong magpa-progress. Mahihirapan po tayo dyan. So number 2 na pagkakamali po natin dito sa Dungeon of Cross ay ang pag-ignore ng ating mga class rules. Sa Dungeon of Cross guys, Relic Hunter ay may iba't ibang classes po yan. Tulad ng Paladin, Berserker, Mage, Archer, at Assassin. Mga mistake natin ay hindi natin alam yung ating class rule. Attack lang tayo ng attack, pero yun pala guys, madali tayong napapatay. Ang tama nating gagawin ay kailangan natin ibalanse yung ating karakter kung tank nga ba, DPS, or support, para tayo naman ay aware. Pang-apat po nating pagkakamali guys ay hindi nagbabasa ng mga skills. Basta pindot lang tayo ng skills, di mo alam yung cooldown at hindi natin alam yung combo effects ng ating mga skills. Kaya kailangan po nating gawin, basahin yung skill description. Alamin mo kung kailan gagamitin sa mga boss at mobs po guys. Panglima po nating pagkakamali ay wala po tayong strategy, lalo na sa dungeon. Bahala na, game lang tayo ng game. Diretso attack po tayo guys, walang positioning at wala po tayong timing. Ang tama nating gagawin, alamin yung pattern ng kalaban. Mag-save tayo ng mga skills para sa mga bosses. I-manage natin yung HP at cooldown. Number 6, di tayo nagfa-farm ng daily rewards. Malaking pagkakamali po yan sa mga free-to-play kagaya ko. Di ginagawa yung daily quest, sayang yung free rewards po dito. Ang dapat nating gagawin, daily login plus mission. Event participation din tayo guys. Kasi dito tayo kumukuha ng mga free upgrades plus resources. Yan ang lagi nating tandaan. Pagkakamali natin, number 7, ay umaasa po tayo sa mga luck or swerte lamang. Tinatawag natin na RNG. Sana makakuha po tayo ng malakas na mga item at character rarity. Walang strategy, puro lang po tayo swerte mindset. Mali po yan. Ang tama nating gagawin ay mag-grind po tayo plus optimize build. Hindi lamang summon yung solusyon dito. Sa ganitong games guys, kailangan natin meron tayong strategy plus resources management. Ang tunay na key po dito. Hindi lang bawat ganitong game ay swerte yung paiiralin po natin. Number 8, hindi nag-a-upgrade ng gear. Focus lang sa level, hindi sa equipment. Mahina yung ating damage, defense, hirap sa higher dungeons. Parati tayong namamatay. Ang tama nating gagawin, upgrade tayo ng gear regularly. Yan po ang tama nating gagawin. At piliin natin ang tamang stats, attack, HP at defense. Ang pagkakamalan natin, number 9, ay masyado po tayong rush sa mga endgame. Gusto agad matapos lahat, hindi pa prepared yung ating mga karakter. Nauubos na po yung ating mga resources. Ang tama po nating gagawin, i-enjoy po natin yung game, gradual progression. Hindi yung parang inuubos mo na lahat. Build muna bago sumabak sa mga hard dungeons para hindi tayo agad mamamatay pagdating sa mga hard dungeons. Pagkakamali number 10,
ay yung ating walang patience. Pinakamalala po yan. Quit agad pag natalo. Ang reality po guys, dungeon games. Trial and error po yan. Practice plus experience ay napakalaking improvement po yan para sa mga sarili po natin. Kaya guys, kung free to player ka, tandaan mo, hindi mo kailangan gumastos para lumakas. Kailangan mo lang dito ay ang tamang strategy, resources management at patience po sa paglalaro. Iwasan mo ang mga mistake na to at siguradong mas gagaan po yung ating progress dito sa Dungeon of Cross. Kaya guys, reminders lang, smart free-to-play player. Mas malakas pa po tayo sa mga spender na walang strategy. Kaya guys, kung nakatulong ang video na to, huwag ninyong kalimutan mag-like, comment, at subscribe na din dito sa ating YouTube channel para ma-aware ka sa mga panibago nating i-upload na video. So dyan na muna kayo, mag-ingat tayong lahat, and bye-bye!